At ngayon naman po, puntahan naman natin ang usapang pagkalusugan with Doc Pebbles. Ano nga ba ang topic natin this morning? Panoorin po natin ito. Ang osteoporosis ay isang karamdaman sa buto na madalas maiugnay sa mga babaeng nasa postmenopausal stage. Sa sakit na ito, humihina ang mga buto ng pasyente dahil nababawasan ang kanilang bone density. 80% ng mga kaso ng osteoporosis ay sa mga kababaihan, lalo na sa mga nakatatanda. Mas naapektuhan din ng white at Asian women kaysa ibang lahi. Ngayong umaga, para sa Bone and Joint Awareness Week, ating tatalakayin kung papaano nagde-develop ang osteoporosis at kung papaano ito maiiwasan. Dito lamang sa Usapang Pangkalusugan. Ayun nga, joining us this morning again, si Dr. Pebbles Antonio. Siya pa isang orthopedic surgeon and spine specialist. Good morning! Kamusta ka naman? So yun, ang topic natin ay osteoporosis. Para po sa ating mga kasangbahay, Doc, ano ba ang osteoporosis? So yung osteoporosis kasi yan yung unti-unting paghina ng ating buto. Kasi ang buto natin matigas yan. Kasi tigas ng ulo. So after a while, or habang tumatanda tayo, nagkakaedad tayo, yung calcium sa buto natin, ginagamit ng katawan natin. And that leads to slow progressive weakness of our bone. So pag sinabi mong density, di ba, inisip mo pag dense, mas kumbaga very strongly packed or very closely packed. Pagka nagkaka-osteoporosis tayo, nawawala yung density. So, mas nagiging malaki yung spaces in between the calcium. So, kung titingnan natin yung normal bone dito sa kaliwa, densely packed, walang masyadong butas-butas. Pero pagdating sa osteoporosis, lumalaki na yung mga butas in between. So, ang buto natin, lumalambot. So, when I explain it to my patients, parang pagka meron kang foundation, let's say poste, na bago pa yung kahoy, di matigas siya. Pero pag inaanay na siya, konting yanig lang, maaring madali siyang mabali. And that's when you have osteoporosis. So yung ito bang type of, do you call it disorder? Disease. Yeah, disease. Oo. Ay may mga different types din. Katulad ng ibang mga diseases. Meron din primary and secondary. Sa ating mga kababaihan, yung secondary, kung baga, nagkaka-osteoporosis tayo dahil merong sanhi. So, tayo nagkaka-osteoporosis tayo kasi nawawala na yung estrogen natin. So, pag tayo ay nagme-menopause, wala na yung estrogen natin. So, ito yung parang sinasabi ko, security guard ng buto natin. Siya yung nagpo-protect para yung calcium is maintained inside the bone to maintain that strength. Kung wala na yung estrogen, pwede nang gamitin ng katawan natin yung calcium. So, unti-unting ginagamit, unti-unting nawawala, it leads to something like this. So, yun yung tinatawag natin secondary menopause. Pero Doc, kasi may common to sa atin na ang alam natin pag osteoporosis, pang matanda. Meron bang instances na may mga bata na nagkakaroon ng meron ganun? din, no? Now I see there younger and younger patients, no, that also have osteoporosis. In fact, meron din akong mga kalalakihan na bata pa. But usually ito, titingnan natin katulad ng may patient ako, thyroid pala yung problema niya, kaya pala siya may osteoporosis, no? So maraming pwedeng maging sanhi, no? Yung osteoporosis is not painful. So usually hindi na-detect yan. So katulad that my 48-year-old male patient, kaya namin nalaman na may osteoporosis siya dahil nagka-back pain siya. And when we had an x-ray, nakita namin may pipi yung buto niya. So, doon nag-umpisa yung workup. So, hindi kasi siya painful, hindi natin nararamdaman. Sumasakit lang siya pag nabalian na tayo. So, aside from lack of calcium, ano pa ang sanhi? So, yung thyroid gland natin is also one of our... it's connected also? Oo. So, isa pa rin yan na nagkukos or kumbaga, one of the regulators of calcium is our thyroid gland. Renal disease also can cause osteoporosis. So, kasi calcium regulator din siya. Ito yung metabolic na sinasabi natin, maaring nakaka-apekto sa lakas ng ating buto. Vitamin D deficiency also can. Kasi kailangan natin yung vitamin D para ma-absorb ng katawan natin yung calcium. Halimbawa, kahit na kumain ng pagkain na marami sa calcium pero hindi mo na-absorb, iihi mo lang din yan, di ba? So, kailangan na-absorb din ng which is the vitamin D. Okay. So, pero pagka, Doc, kasi, meron tayong certain age na sinasabi mo before, if I can remember, na
at this age, kayang-kaya pa natin ma-absorb ang calcium. Pero what age yung hindi na kaya? So, up to, from 25 to 35, that is when we have our peak bone density. Kumbaga, doon yung pagka kumakain tayong calcium, kumbaga nade-deposito lang sa ating buto. So, when we reach about 35, that's when we have our peak bone mass. And afterwards, we don't, kumbaga sarado na. Na full deposit na tayo. So, you mean, Doc, halimbawa mag-take ang 35-year-old na tao ng calcium vitamins, wala na yung magagawa? Hindi siya pumupunta sa buto, pero ginagamit siya ng katawan. So, mahalaga pa rin ang calcium. Kaya po yung regular requirement natin on a regular day or a regular individual is 700 milligrams of calcium daily, because that is what our body needs for metabolic processes. So, noon, pag kumakain tayo or umiinom tayo ng before 35, when we take in calcium, a part of it is deposited in our bones. But after that, certain age na yan. After that certain age, then that 700 milligrams, we use it entirely for our body processes. And the one that we don't use, we just excrete out. Kaya yun yung sinasabi natin. Kaya pagkahabang lumalaki pa, sinasabi natin, uminom ng gatas, uminom ng vitamins. Ayan, tanong ko muna, ano-ano pa po yung mga risk factor pag nagkaroon ka ng So, risk factor, for females, yung pagbuntis natin, so tinatanong kayo sa ilang beses ka nagbuntis, kung ikaw ay nag-breastfeed, those are risk factors. Not that it's bad, but it just increases kasi during breastfeeding and pregnancy, mas mataas ang calcium requirement natin. It doubles. Exactly. So, kung hindi ka aware, then during that time na mas mataas pala yung calcium requirement mo, di kinukuha na unti-unti sa buto mo yung calcium requirement. So, unti-unti humihina yung buto. So, dapat sa mga ating mga kasambahay na nagbe-breastfeed at nagbubuntis, dapat tama ang kanilang calcium na iniinom araw-araw. Kasi kumbaga, Doc, you're saying the more the mother gives, of course, the less na natitira sa kanya. That's why kailangan nilang mag-sustain, mag-inom ng milk. So, dapat sila calcium requirements sila, either mag-tableta sila or yung milk nga. Taking coffee, they say na more than 5 cups a day also is a risk. Smoking is a risk. History of steroid intake, family history of osteoporosis kasi it seems to be genetics and then history of fracture also. So all these are risk factors that we try to identify in a patient, and if they are in moderate risk and at a certain age, then we automatically do bone density screening for them. Also yung hindi ka nagka-period na more than 1 year, na hindi ka buntis. Oh my gosh. Pero paano yung management, last na before tayo magpaalam, yung management ng meron ng osteoporosis? So halimbawa na diagnose natin with osteoporosis, then we have to start treatment. So either mag-medication tayo called bisphosphonates or anti-rank ligand. Marami tayong gamot, basically, no? And also, make sure that you have calcium, adequate calcium, and vitamin D, and exercise. So, tatlo yun. Na mga dapat gawin. Saan po nila kayo pwedeng makontakt? Just in case they want to. Sa GMK na lang. Okay. Ayan, maraming salamat po sa inyo, Dr. Pebbles Antonio. Siya po isang orthopedic surgeon and spine